Huwat and family, Angelita Baltasar and family, Ferdinand and Shaira Camille Florida, Fidel Jr. and Maria Carmela Casimiro, Mary Ann and Mercy Capiral, Ariel and Maria Lourdes Alfonso at pamilya, Denmark Biglaem, Domingo and Teresita Mendoza at pamilya, Melvin Rolando at Thea Bulaong, Marcy Santos at pamilya, Ferdinand Alimora para po sa mapayapang paglalakbay. Para po sa kaarawan ni Phoebe Santiago at Lilia Raimundo. Para po sa natatanging kahilingan, San Pascual Bailon Parish Staff, Diana Felino Valeriano and family, John Kenneth Agustin and family, Cyrus Agustin and family, Ambo Merciades and family, Rodi and Sonny Rivamonte and family, Miguel Anthony Fedelino and family, Lance Gabriel Legaspi, Annalyn Esmilia and family, Basil and Angelica Rojas, Jacqueline Bartolome, Benjamin and Orlando III, Olan and Tess Anastasio and family, Dr. Diana Anastasio Ramos, J.M. Babehis, Lorraine Amor Mahumot, Doc Abe Borbador, Benny and Mercy Raimundo and family, Georgina Leonor Le, Ana Mary T. Dennis Mendoza and family, Pancracio de la Cruz, Maria Sibelia Yu, Lisalinda Rubiano. Para po sa kagalingan, Gloria Merciades, Marla Carpio, Victoria Ilagan, Flor de Lisa Castillo, Carmelisa Valeriano, Irene Francisco, Romel Contreras, Teodoro Cruz Jr., Melisita Carpio, Cecilio Roque, Lani Samonte, Sebastian Errol Carpio, Melody Bacani, Jeremy Ven, Eden Rosales, Judge Maria Cristina Laderas, Julian Yeshua Castillo, Martina Agacer, Ana Renza Palideo, Raybert Joaquin. Para po sa pagkakaroon ng supling nina Mervin and Marie Chris Policarpio, Roberto Jr. and Maria Teresa Silverio, Sernan and Jenny Rivera, Woodson and Marjorie Tan, Paul Joshua and Eleanor Cantos, Mel Albert and Lorraine Tricia Clemente, Pat Jude and Corlene Joyce Singson, Philip and BP Ann Esmaquel, Rod Raynel and Maria Evan Grace Cahayon, Michael and Angela Ledesma, John Stephen and Crisar Anastasio, Francis Johannes and Jacob Zaira Manyala, Jetro and Claire Agliam, Matthew and Jean Amane, Benedict Chim and Pamela Ann Queen, Danilo Jr. and Justin Madangan, Paulo and Rina Sipaco, Eliseo Jr. and Mylene Roldan, Jeffrey and Sharina Ann Policarpio, Lewin and Elaine Chua, Aladin and Lorna Roque, Gino and Reagan Marquez, Ralph Gabriel and Janela Deras, Joseph Michael and Vanessa Hapson, Christian and Roma Anga, Dominic and Mutia Mendoza, Russell and Maria Teresa de la Cruz, Kenjo and Colleen Aquino, Alejandro and Maria Cristina Baricuatro, Christopher and Joyce Ann Casino. Para po sa kaluluwa nina Bishop Manuel del Rosario Didi, Reverend Monsignor Romy Fernandez, Reverend Father Jesus Palileo, Francisco Petra Ernesto Emiliana Alfredo Epifania, Delphine Felisa, Salustiano Maria Purisima, Francisco Maria Trinidad, Filomena Constantino Amado Juanito Leoncia, Aliw Godofreda Leocadia Timoteo Senon, Sofia Philip Agustin, Alfredo Valderrama, Felicidad Galang, Edilberto Emilia, Lamberto Merciades, Juan Andre Ansures, Wilfredo Sanchez, Rogelio Meneses, Renato Bob Huwat, Ethel de Ocampo, Rodrigo and Concepcion de Ocampo, Carlos Steven Cruz, Teodoro Cruz Sr., Maria Cecilia Comia, Sheltil Amor Carpio, Jaime Carpio, Fidel Fidelino Sr., Miguela Madera, Leonardo Anastasio Jr., Simeon Reyes Jr., Francisco Coronel Sr.,
Armand Peregrina, Floro Ensenada, Resurrection, Ferdinand Resurrection, Felipe and Leonor Ripamonte, Gabriel Angelo Liwaywa, Yolanda Campos, Mark Carlo Anastasio, Reynaldo Villacorta Sr., Pedrito Silverio, Susan Garcia, Rodito Paglia, Reynaldo Avendaño, Carlos Villasan, Cesar San Diego, Gilbert Rodriguez, Ramona Marinas, Josephine Marcelino Liberato Cuarteros, Marilu Talag, Pedro Jr., Beatriz Amalia Jose Ila, Joseph Jesus, Ernesto Sarmiento Jr., Ruben Huwat Sr., Enrico Huwat, Michelle Ann Oropesa, Cheska Marie Huwat, Noli Kapalad, Armando Huwat, Lita Hermosa, Florita Huwat, Allen Mabulay, Normita Valeriano Galo and Veronica Espinosa, William Pilar, Alvin Villanueva, Remedios Maniosca, Felix Santos, Jasmine Caglia, Wilfredo Estopare, Romualdo Bautista, Alvin Villanueva, Gonzalo Joffrey Arnold, Gina Angeli. Para po sa lahat ng mga yumao sa kripta ng ating simbahan at para po sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ngayon po ay ikatlong linggo ng 40 araw na paghahanda. Sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ng inyong kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Huwag kayong mawala ng pag-asa, may panahon pa para magbagong buhay. Sa liturhiya, sa sakramento ng kumpisal, inihahatid ng pari ang panibagong pagkakataon hangad ng Diyos sa mga nagkasala. Nagsikap tayong mag-umpisal ngayong panahon ng Kwaresma. Sa darating na Biyernes ay gaganapin natin ang 24 hours for the Lord na may pagtatanghal ng Santisimo, Sakramento at pagpapakumpisal. Sa mga itinakdang simbahan, makiisa po tayo. Sa turo ng simbahan, sa halip na sisihin natin ang Diyos, sinasabi sa atin ni Jesus na dapat tingnan natin ang ating sarili. Ang kasalanan ang nagbubunga ng kamatayan, ang pagiging makasarili ang sumisira ng ating ugnayan. Ang mga mali at marahan nating pagpapasya ang dahilan ng kasamaan. Ibinibigay sa atin ni Jesus ang tunay na kalutasan. Ano ito? Pagbabagong buhay. Tayo po ay sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, malukha akong nagkas sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya't sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal,
at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapataya pa ng aming butihi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, sa pagpapakita ng Panginoon kay Moises, sa pamamagitan ng nagliliyab na punong kahoy na hindi nasusunog, ipinabatid niyang nalalaman niya ang hirap ng kanyang bayan at naririnig ang kanilang daing. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ang nag-aalaga sa kawan ng biyanan niyang si Jethro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, parang ninga sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't sinabi niya sa kanyang sarili, "Katakataka ito. Tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises, ano po iyon?" Sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac, at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kaniyang mukha pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kaniya ng Panginoon, "Nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas, ialis sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay." Sinabi ni Moises, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin ko sa kanilang, ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Ito rin ang pag-alala sa akin sa lahat ng salinlahi." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kaniyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit,
Ginagamot niyan lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin, ang kahangahangang gaway nasaksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na ang kaugnayan kay Kristo ay hindi sapat na dahilan sa kaligtasan. Kailangang hindi natin nasain ang masasamang bagay upang hindi mapahamak. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabinyagan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual mula sa batong espiritual na sumabaybay sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto. Ang mga nangyaring ito'y babala sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol sila ng anghel na mamumuksa. Nangyari ito sa kanila bilang bababala sa iba at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Kaya nga, mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo. Baka siya mabuwal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus na ang lahat ay binibigyang pagkakataong magbago, ngunit maparurusahan kung hindi magbabago. Sumainyo ang Panginoon. At sumunod. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo. Samantalang ang mga ito ay naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo higit na makasalanan ng mga Galileyong ito kaysa sa iba na mga taga-Galilea? Dahil sa gayon ang sinapit nila, hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan
ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa sa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang tao na may puno ng igos sa kaniyang ubasan. Minsan, tinignan niya kung may bunga na ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakasisikip lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Pakibati po ang inyong katabi ng magandang umaga. Good morning, nakangiti. Huwag sumimangot. Ha? Mga minamahal ko mga kapatid, tayo ngayon ay nasa 3 linggo ng Kwaresma. Tayo'y nangangalahati na, no? Kasi ang Kwaresma ay mayroong 5 linggo. Pagkatapos ng 2 pang linggong susunod, ay ang linggo na ng palaspas. Simula ng mga mahal na araw. Mga minamahal ko mga kapatid, napakinggan natin sa mabuting balita ang talinhaga tungkol sa puno ng igos. Kamakailan, naging sikat na sikat, no, si Mami Grace Tan Felix sa kanyang mga pagluluto. At tiyak alam na alam natin yung kanyang famous line. Ano nga po iyon? Pakiulit nga po ng malakas. Okay na to. Kung i-apply natin ito sa ating buhay pananampalataya, meron kasing mga pagkakataon na tayo'y nagiging panatag sa mga ginagawa natin. Ang sinasabi natin, Father, okay naman na nagdadasal ako, di ba? Father, okay naman na nagsisimba ako. Kasi yan naman yung nasa 3 utos. Mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Yung iba pa nga, nagpapabasa. Yung iba pa nga, nagpepenitensya. At sasabihin, okay na to. Nagsisimba naman ako linggo-linggo, okay na to. Nagdadasal naman ako araw-araw, okay na to. Gumagawa naman ako ng mga tradisyon. Kapag sumasapit ang mga mahal na araw, ang mga pabasa, estasyon ng krus, at kung ano-ano pa, okay na to. Pero mga kapatid, huwag tayong mapanatag sa mga gawain na ito. Dahil hindi natatapos sa level ng pananalangin lang. Dahil mga kapatid, dapat yung ginagawa natin ay nagbubunga. Katulad ng punong igos, dapat magbunga. Kasi kung tayo'y dasal ng dasal, pero patuloy ka namang nagmumura, walang kahulugan yung ginagawa mong pagdadasal. Kung simba ka nga ng simba, pero pagkatapos mong magsimba, nandyan ka pa lang sa labas ng simbahan, nakikipagtsismisan ka na, huy, alam mo na ba yung nangyari doon sa kumare natin na ganito, na ganyan? Di ka pa nakakalabas ng gate, nakikipagtsismisan ka na. Walang kahulugan yung ginagawa mong pagsisimba. Lingkod ka ng lingkod. Pero sinasabi naman sa'yo,
Wala naman nababago sa ugali mo. Ganun ka pa din, masama pa rin ang ugali mo. Walang saysay at walang kahulugan ng ginagawa nating mga paglilingkod. Dahil ang tunay na pananalangin, ang tunay na pagsisimba, ang tunay na paglilingkod, nagbubunga ng mabuting gawa. Nang dahil sa pagdadasal mo, nang dahil sa pagsisimba mo, nang dahil sa paglilingkod mo, nagagawa mong magpatawad kahit ang sakit-sakit, kahit ang hirap-hirap. Sa kakasimba mo, kakadasal at kakalingkod, nagagawa mong magbahagi sa lahat ng mga pagpapalang ibinibigay sa iyo ng Diyos, lalo tigit sa mga taong nangangailangan, kapuspalad, at mga mahihirap. Sa kakadasal mo, kakasimba mo at kakalingkod mo, nakagagawa ka ng mabuti, nagbubunga ng mabuting gawa. Kasi kung walang nagbabago, ganun pa din ang ugali, pakitang tao. Para magmukhang mabuti. Ay, ang galing naman ni brother, dasal lang dasal, simba ng simba. Uy, ang galing naman ni brother at sister, naglilingkod yan sa simbahan. Hinahangaan ka ng marami. Pero wala namang pagbabago. Pakitang tao. Tandaan ha, uulitin ko. Ang tunay na pagdadasal, ang tunay na pagsisimba, ang tunay na paglilingkod, nagbubunga ng mga mabubuting gawa. Nagpapanibago sa isang tao na nananampalataya sa Diyos. Ikalawa, mga minamahal ko mga kapatid, yung nangyari sa puno ng igos, di ba? Dumating yung may-ari ng ubasan, ang sabi, 3 taon na akong pumupunta dito. Hanggang ngayon, wala pa ring bunga ang puno ng igos na to. Nakakasikip lang, putulin na natin. Pero anong sabi ng tagapangalaga? Bigyan pa po natin ng pagkakataon. Huhukayan ko po, lalagyan ko ng pataba, didiligan ko araw-araw, papahalagahan at mamahalin, aalagaan. Nang sa gayon ito'y magbunga. Tandaan ninyo, mga minamahal ko mga kapatid, ito'y palagi kong sinasabi sa mga taong ikinakasal. Ang tunay na nagmamahal ay hindi sumusuko. Hindi mo naman susukuan ang tao kapag tunay at totoo mo siyang mahal. Binibigyan mo siya ng maraming pagkakataon para magbago, para lumago, para maging tunay na tapat at mahal na minamahal ka. Halimbawa, yung mga mag-asawa, kapag nagkamali ba ng ilang beses, ibig sabihin, hihiwalayan mo na? Hindi. Dahil mahal mo siya, bibigyan mo siya ng pagkakataon. Kayong mga magulang, kapag nagkamali ang iyong anak, ibig sabihin ba, papalitan mo na yung anak mo kasi nagkamali siya, no? Nag-drop out, hindi nakagraduate. Ibig sabihin ba, papalitan mo na yan? Hindi. Bibigyan mo siya ng pagkakataon na mag-aral ulit at patunayan yung natuto siya sa doon sa kanyang pagkakamali. Bakit? Kasi mahal mo yung anak mo. Ganon din yung kaibigan mo na nagkamali at nagkulang sa'yo. Bibigyan mo siya ng pagkakataon. Bakit? Kasi mahalaga siya sa'yo. Kasi mahal mo siya. Ang tunay na nagmamahal, hindi sumusuko. Palaging nagbibigay ng pagkakataon sa kanyang minamahal sa buhay. At ganun din ang Diyos. Ilang beses ka na bang nagkamali? Ilang beses ka bang nadapa? Ilang beses ka na bang nagkasala? Pero paulit tayong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos. Bakit? Kasi mahal ka niya. Nung nagkasala ka ba, hindi na ba siya nagpaka-Diyos sa'yo? Nung nagkamali ka, hindi ka na ba pinagpala at biniyayaan ng Diyos? Pinabayaan ka na ba niya? Hindi. Patuloy siyang nagpaka-Diyos
kahit sa kabila ng ating mga pagkakamali, paulit-ulit na pagkakasala, madalas na pagkalimot. Matapos sa ibigay sa iyo yung ipinagdadasal mo, tapos nangako ka, magbabago ka, nangako ka, magdadasal at magsisimba ka na linggo-linggo, pero pagkatapos ibigay ng Diyos, nakalimot ka na. Magsisimba ka na lang ulit pag may problema ka. Magsisimba ka na lang ulit kapag mayroon ka ng hihilingin ulit sa Kanya. Sa paulit-ulit nating pagkakamali, pagkakasala at pagkalimot, paulit-ulit tayong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos. Hindi siya sumusuko sa iyo. Hindi ka sinusukuan ng Diyos. Bakit? Kasi mahal ka niya. Mahalaga ka sa Diyos. Kaya sana, katulad ng pagpapahalaga at pagmamahal sa iyo ng Diyos, na kahit kailan hindi ka sinukuan, ganon din tayo sa ating kapwa. Huwag mo sukuan siya. Nagkamali man, nagkasala man, nagkulang man siya sa'yo. Bigyan mo ng pagkakataon. Yung nakaaway mo, yung nakasamaan mo ng loob, yung nanakit sa'yo, yung nang backbite sa'yo, yung nang chismis sa'yo, bigyan mo ng pagkakataon. Patawarin mo siya. Katulad ng pagbibigay ng pagkakataon ng Diyos sa'yo, na magbagong buhay. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Bakit? Kasi palagi siyang umaasa na balang araw, darating yung oras na mamahalin at papahalagahan mo din siya. Katulad ng pagpapahalaga at pagmamahal niya sa'yo, na kahit kailan, hindi ka niya sinukuan. Amen. Magsitayo pang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na laging nagbibigay ng pangalawang pagkakataon na huwag niya tayong susukuan. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang patuloy na maihatid ng simbahan ang pag-asa sa awa ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang laging maging magalang ang lahat sa harap ng kapanitilihan ng Panginoon sa Eukaristiya, tulad ng ipinakitang paggalang ni Moises sa harap ng nagliliyab na mababang punong kahoy, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang maipalaganap ang pag-asa sa lahat ng humihina o nawawalan nito ngayong taon ng hubileyo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang magtulungan ang ating sambayanan na mamunga ng pag-asa at maging misyonero ng pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang ang mga yumao ay makamit ang pangakong langit para sa mga hindi nagsayang ng pangalawang pagkakataon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Isama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo at kaarawan sa araw na ito. Lalo tigit ang ating pong PPC Treasurer na si Tita Lily Raimundo.
Gayon din ang lahat ng mga nagpamisa at magsisipag-alay sa banal na misa na ito. At sa katahimikan ng ating puso, dalangin natin sa ating Panginoon ang mga natatangi nating kahilingan. Ama naming maawain, binibigyan mo kami lagi ng pagkakataong magbagong buhay. Samantalihin nawa namin ang biyayang ito at hindi abusuhin sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag
ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kaniyang namayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kaniyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y kaming laging makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang Mahal na Birhen ng Salambaw, ni San Jose ang kaniyang kabiyak ng puso. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalo na San Pascual, Santa Clara, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na manakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami riya sa lahat ng masama, pagkaloob man ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya, katuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ng mga inaniyahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Sa pagtanggap po natin ng banal na komunyon, row by row po ang pagpila. Hintayin po natin ang hudyat ng mga Ostiarites bago po tayo tumayo. Maraming salamat po.
Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalusaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sinabi sa Gospel, talikdan at pagsisihan ang mga kasalanan. At ang konkreto ng pagsisisi ay sa paglapit sa sakramento ng kumpisal. Sa darating po na Biyernes, March 28, ay kumpisalang bayan po dito sa ating parokya. Marami pong mga pari ang pupunta dito para magpakumpisal. Sana po ay pumunta tayo para magsisi at tunay makahulugan ang ginaganap nating pagsunod at pagmamahal sa Diyos. Tandaan sa pagmumumpisal, una, hindi ikinukumpisal ang kasalanan ng iba. Halimbawa, ay nanay ko po kasi magagalitin. No? Yung girlfriend ko po kasi toyoin. O hindi mo naman kasalanan yun. Bakit mo ikinukumpisal? Ang ikumpisal mo, yung kasalanan mo. Pangalawa, sa pangungumpisal, hindi dapat nagdadahilan. Kasi walang tunay na pagsisisi kung palagi kang magpapalusot sa mga kasalanan mo. Dahil ginto, dahil ganyan. Kaya lang naman po ako nagalit, kasi huwag ka na magdahilan. Walang pagsisisi doon kung magpapalusot ka pa sa galit mo. No? Ang ganito po ang pangungumpisal. Padre, basbasan mo po ako sapagkat ako'y nagkasala. Ang huli ko pong pangungumpisal ay noong, at ito po ang aking mga kasalanan. Ito po, ito po, ito po, ito po. Wala nang dahil, wala nang kasi, wala nang sapagkat. Mas mainam kung alam mo kung ilang beses mong ginawa ito. Halimbawa, nagmura po ako 3 beses sa isang araw. Ganun po yung pangungumpisal. Hindi na magdadahilan. Tandaan na, 2 mahalagang bagay. Hindi ikinukumpisal ang kasalanan ng iba at hindi nagrarason dahil walang tunay na pagsisisi doon. Ito po'y gabay sa ating pangungumpisal at sana'y mangumpisal po tayo sa Biyernes, 5:00 ng hapon. Wala pong palakpak pagkatapos ng banal na misa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus, narinig niyo noong unay, iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makapatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kaniyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kaniyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At ang sinumang magsabi sa kaniyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung maghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kaniya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kaniya habang may panahon, bago Kaniya iharap sa hukom, at kung hindi, ibibigay Kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Iyuko po ninyo ang inyong ulo, manalangin tayo. Mahal na Birheng Maria ng Salambaw, panalangin mo kaming naririto sa iyong harapan na nagsusumamo upang kami ay maging marapat sa iyong pagkalinga sa bawat sandali ng aming buhay. Dala na yung kalinisan pusong makaina, patnubayan at subaybayan mo ang lahat ng mga taong nabubuhay sa pangingisda, ang mga naglalakbay sa ilog at karagatan, at ang tanang umaasa sa iyong malasakit at tulong. Nawa ang kababaang loob mo ay aming tularan, at harapin namin ang daluyong ng dagat sa aming buhay na may matatag na pananalig sa anak mong si Jesus. Sa aming abang panalangin ito, ang kapatawaran ay aming hiling na manaig sa buong daigdig upang makamtan ang inaasam na kapayapaan. Sa iyong tulong at halimbawa, ay mapapurihan naman namin sa Jesucristong Panginoon. Kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpa sa walang hanggan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa ngalan po ng aming Gora Paroko, Prospero Padre Proceso Espiritu at ang kanyang katuwang na pari na si Reverendo Padre Bong Sabangan. Kayo'y malugod po namin tinatanggap dito po sa aming pambansang dambana ng Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion de Salambao. At sa araw ng parokya po ay nagdiriwang ang pinakamahabang piyesta. Ang unang
araw ng piyesta po dito sa amin ay May 17. Ito po ay kapistahan ng San Pascual Bailon. Si San Pascual Bailon po ang pintakasi ng mabuting bukasyon, bukasyon ng pagpapari, pagmamadre, single blessedness at bukasyon upang makahanap ng makakapareha sa buhay. Ang ikalawang araw ng piyesta naman po ay ika-18 ng Mayo. Ito po ay kapistahan ni Santa Clara ng Assisi. Si Santa Clara ng Assisi ay patron ng mga childless couple. Siya rin ay patron para sa isang mabuting panahon. At ang ikatlong araw naman po ay ika-19 ng Mayo, kapistahan ng mahal na ina, ang Birhen ng Salambaw. Sa ikatlong araw ng pista ay maaari tayong humiling ng iba't ibang uri ng intensyon, gaya ng kabuhayan, sa hanapbuhay at kagalingan. Sa mga sakit, karamdaman, at mga makapasa sa board exam, at ibang uri pa ng intensyon. Ang sayaw sa bando po ay hindi isang ordinarong sayaw. Ito ay sayaw panalangin na nilalapatan ng kaukulang galaw ng katawan. Ang unang step ay intact ng puso, na kung saan nakaturo ang ating mga hinlalaki sa ating mga puso, tanda ng ating malalim na pananampalataya. At ang ikalawang step naman po ay ang hayon. Sa kababaihan, itinataas ang matres at sa kalalakihan naman po ay ang pagdaloy ng masaganang punla. Ang ikatlong step naman po ay luhog. Dito po tinataas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Sa kababaihan ay hinaplos sa sinapupunan. At sa kalalakihan naman po ay sa balakang habang inuusal na ating panalangin na magkaroon ng anak. Ang ikaapat na step naman po ay valse lateral. Na sa kabila ng ating pananampalataya, higit natin kailangan ng tulong panalangin ng ating kapwa. At ang ikalimang step naman po ay ang pasasalamat. Magkahawak kamay ang mga mag-asawa, tanda ng ipinauubayan na natin sa Panginoon na ating mga kahilingan. Sabi nga nila, ang pinakamataas na antas ng panalangin ay ang pagdalo sa mga offer papamisa sa maaari po tayong maghandog ng misa ng 9 na araw, 9 na linggo, or 9 na buwan dito po sa aming parokya or kung saan mong parokya po kayo malapit sa inyong pinagsisimbahan. Bukas din po ang aming museo dyan po sa may right side po ng simbahan. Maaari po kayong pumunta doon after po ng sayaw. At ngayon po, sayaw po natin ating mga panalangin. Baka po may magpapatotoo. Mayroon po ba? Live testimony po, baka may magpapatotoo. Wala po? Sige po, sayaw na po natin.
Mahal naming Birhena sa lambaw, kami iyong tulungan. Sa pag-ibig at pag-ibig ni Jesus na ay sandalihan sa iyon ang dasal. Ikaw ay tunay, mayroong Ina namin na mapagmahal, kami kahabagan. Ikaw sa pagkaw Thank you.